Magbibitiw si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa issue ng flood control projects. Kahit magre-resign bilang chairman, nilinaw ni Lacson na hindi pa tapos ang laban niya kontra korupsyon. Hindi rin anya totoo na itinigil ang investigasyon ng Blue Ribbon dahil nabanggit na si late 1st District Representative Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. May unang balita si Mav Gonzalez. Dala-dala yung buong staff niya, baka pwedeng... Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Zaldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. Apo. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So sir, pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left, no, for me to decide on or to do except magbitin lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. At saka kung sa inyo, ngayong sir. Tsaka sa napasok inyo. nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay ex-Congressman Zaldico, lalo pangit namang ite-terminate. Eh di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng tatlo kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Tsaka lalo Kung saan kami dadala na ebidensya, dito kami pupunta. ito ang unang balita
Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Umabot na sa 72 patay dahil sa malakas na lindol na tumama sa Cebu noong nakaraang linggo. Nire-rekomenda ng PHIVOLCS na ilipat ang mga bahay at estrukturang pasok sa 5 metro mula sa bagong tuklas na Bogo Bay Fault. Nangangailangan pa rin ng tulong ang mga biktima ng lindol kabilang ang breast milk para sa mga sanggol. May unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ang gatas ng ina o breast milk para sa mga sanggol kasama sa mga pangangailangan ngayon matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kaya may inorganisang donation drive para sa breast milk na mula sa lactating mothers. Hamon nga lang ngayon ng mga organizer ang logistics. Ang breast milk, manggod ma'am, it's very delicate. Lisod kayo siya i-transport kamot na karon na labi ka traffic. Like, padung dito, mag 9 hours imong biyahe. O niya, kuan diya na ang larabi na kanang pila na ka-hours ang ato ang kanang breast milk. Pero nato sa akong formula. Ang PHIVOLCS naman, inirekomendang ilipat ang mga bahay at istrukturang pasok sa 5 meters na magkabilang panig ng bagong tuklas na Bogo Bay Fault. Nire-recommend namin within the 5-meter buffer zone, 5 meters to the left and to the right, yun po yung nire-recommend namin na huwag na magtatayo ng struktura. Marami pong mga bahay na tamaan po ng fault. So, sana huwag na po silang balik. Huwag nang bumalik muna yung mga residente sa kanilang mga bahay na napanasik na po. Ayon sa chairman ng barangay na Ilon sa Bugo, kung saan 200 hanggang 300 bahay ang nasira, susunod daw sila kung iutos ang paglikas. Kung panlitag mauna siya kuan gyud sa mua nga force evacuate. Pa-force evacuate yun ako na sila kay ang atong itanaw ang safety man sa itong mga lumulupyo. Now, total, dili man tama kaingon nga ang ilang pag-transfer dito lifetime na kung dili temporary naman kay. Ito ang unang balita, Nico Sereno ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Halos isang linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol, pilit bumabangon ang mga residente ng San Remigio, Cebu sa gitna ng kanilang pagluluksa. Gaya ni Adonis Cabahog na taga-barangay Lambusan, pumanaw ang kanyang 86 anyos na lola matapos madaganan ng gumuhong pader ng kanilang bahay. Si Mang Robinson naman na taga-barangay Gaway-Gaway, hindi pa batid kung paano muling itatayo ang bahay. Gumuha ang kanyang bahay kasabay ng landslide na nangyari nang tumama ang malakas na lindol. Problema rin ng mga residente ang mga lumitaw na sinkhole. Sa tala ng LGU, nasa 32 na ang sinkhole sa San Remigio. Ayon sa PHIVOLCS, ire-refer ang mga ito sa Mines and Geosciences Bureau. Sabi pa ng PHIVOLCS, patuloy ang kanilang pagsusuri sa nadiscovering fault sa Bogo City na epicenter ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ang tawag natin sa fault na to would be the Bogo Bay Fault. Una nilang namapa ang halos 200 meters, pero gumamit sila ng drone and they were able to see around 1.5 kilometers of ground structure features. Kumustahin natin lagay ng trapiko sa Quezon City. Ngayong may isasagawang prosesyon ng imahe ng La Naval de Manila. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Good morning, mga deboto ng Our Lady of the Holy Rosary, La Naval de Manila. Dito po yan sa Santo Domingo Church para nga doon sa pagsasagawa ng prosesyon sa imahe ngayong umaga. Alas 7 ngayong umaga, dadalhin ang imahe ng La Naval de Manila mula Santo Domingo Church patungo sa Basilica Minore de Sanctuario de San Pedro Bautista sa Barangay Damayan. Iikot din ang imahen sa iba pang distrito sa mga susunod na araw bilang bahagi ng fiesta. Sa abiso ng Quezon City Government, asahan na mabigat na daloy ng trapiko sa Santo Domingo Avenue, NS Amoranto, Don Ramon, iba pang kalapit na kalsada patungo Del Monte hanggang makarating sa San Pedro Bautista. Mula po yan alas 7 ngayong umaga hanggang alas 9 na. Tutulong sa pagsaayos ng traffic ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, DPOS at Quezon City Police District. Inaabiso ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta. Ang mga deboto ng La Naval de Manila, iba-iba ang panalangin sa Mahal na Birhen. Nakakatuwa na of course si Mama Mary ay dumadalaw sa mga distrito ng QC para napapalapit ang mga tao sa kanya. Yes. Of course, a peaceful country, lalo na ngayon. Need din natin ng pagdinilay-nilay once in a while kasi at mararamdaman natin na kahit na
walang minsan nakikinig sa atin. Merong isang simbahan or andyan si Mama Mary para makinig sa mga problema natin. Samantala, Igan, sa mga oras na ito ay nailagay na dun sa sasakyan yung imahen ng Lanabal de Manila. Tinaantabayanan yung pagsisimula ng prosesyon. Sa araw ng linggo naman po, October 12, ay yung mismong araw ng fiesta kung saan magkakaroon ng grand procession bandang alas 4 ng hapon. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.